Nag-pregnancy test siya kahapon. Hawakan yung dalawa. それ何？わかるよ赤ちゃん。わかる、赤ちゃん。いる？赤ちゃんいる？そう、mama. 今？ Ano masabi mo, Diyos? Congratulations. Congratulations. So, magandang araw po sa inyo. Ayan, may sasagutin lang akong tanong kasi magi 8 years old na si Yuna Chang eh. Ayan, may mga ilan lang naman na nagtatanong kung balak daw ba naming sundan si Yuna Chang or magkaroon pa na isa pang anak. 5 years old pa lang po si Yuna Chang eh, talagang gustong-gusto na talaga naming sundan si Yuna. Nakapag-adjust na rin naman kami. Kaya lang dumating yung point na nung ready na kami, nung 5 years old na si Yuna Chang, dumating sa punto na hindi kami binibiyayaan. Kahit nagsusubok kami na magkaroon pa ng isa pang anak, hindi nangyayari. Yung pumasok yung month ng August, ayun, sabi ni Aya, hindi raw siya dinadatnan. Sabi kong ganun, baka late lang ako. Kasi minsan late din si Aya eh. Wala siyang exact na date kung kailan talaga dinadatnan. Medyo pumapasok sa isip namin na baka may laman na nga. Kahapon kasi, habang nasa trabaho ako, ayun, may pinakita sa akin si Aya. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ayan, ito na nga. Pregnancy test si Aya gamit ito. Nag-pregnancy test siya kahapon. Tapos ang resulta, ito. Ayan. Makikita niyo ba? Dalawa po ang linya. So, ibig sabihin, ibig sabihin po, buntis po si Aya. Yes po. Magkaka-baby na uli kami ni Aya. Ayan. Nung nakita ko to, mangiyak-iyak talaga ako sa sobrang saya. Kasi ang tagal naming ginusto na masundan na si Yuna Chang. And ayan, finally nandito na. Ayan, oh. Sobrang excited ako. At sobrang masaya ako. Si Kuya EG, saka si Yuna Chang, wala pa silang alam about dito. Kasi plano namin mamaya, after work ni Aya, pupunta kami ng clinic para magpa-check up na kung totoo nga talaga. Gusto ko sanang ma-confirm mismo sa doktor. Ayan, so nandito na po ako sa drugstore. Bili lang muna ako ng pregnancy test ni Aya para i-double check natin kung dalawang linya pa rin. Hindi talaga ako makapaniwala hanggang ngayon kasi pero inyo 2 taon mahigit kaming umasa na mabibiyayaan pa kami. Tapos nung hindi na kami nag-expect, bigla namang ngayon dumating. And sa bagay, sabi nga nila, di ba? Expect the unexpected. Siguro ito na yung right time na binigay ni God para sa amin. So ayan, so ayan, nakabili na nga tayo. So bago kami pumunta mamaya ng clinic para sa check up ni Aya, mag-check muna uli siya ng pregnancy test. Ayan, time check 3:04 PM po. Pauwi na rin si Mama Aya. Antayin ko lang tapos sabihin ko mag-check uli siya ng pregnancy test. Ayan. Baka marinig ni Kuya AG. Saan ka kayo pupunta?
Mahal. Oh, Mahal. oh. Give me my money. Bakit? Hindi kasi ako makapaniwala. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala. Na ano? Ala. Ano? Pag-test ka ulit. Ala. Gusto mo ba ano? Dalawa na yan. Hindi, Dalawa? joke lang. Isa lang. Ala. Dito ko gawin? Para sure. Wala. Oh. Ay, pang man to eh. Uy, hindi. Oo, plus men. O dapat dalawa tayo. Naku. Ikaw din mag-check ka. Knowing? Hindi pa. Ginuhitan mo ata ito eh. Anong number yung ganyan dalawang linya? 11. Ako magkakaroon pa 11. ng 11 na Oh. supreme. Seryoso nga oh. Ano, yung isa pa? Tulay. Isa pa nga. Guys, so nakadalawang pregnancy test na si Aya na positive. So mataas na yung chances na ayun nga, may laman na. Sobrang happy talaga ako. Ayan, punta muna kami ng clinic. Wala nang kailangan, ano mo? Wala. Ay, nasa yung wallet. Ano address? Ayan, nandito na kami ngayon sa clinic. So sarado na pala yung OB-GYN clinic na to. Dati kasi nagpa-check up si Aya dito last year lang. Tapos ngayon tinanong namin dun sa kabilang clinic. Sabi nga nila sarado na raw yung clinic na to, yung OB-GYN clinic. Ayan. Hanap muna kami ni Aya ng ibang OB-GYN clinic. Ayan guys, dito na kami sa ibang clinic naman to kasi sarado na nga yung pinuntahan namin kanina. Ayan. So, kakatapos lang po ng check-up ni Mama Aya. And, ayun. Maaga pa. Maaga pa daw. Sabi ko, Dok, ano na nga ako, gabi na. Hindi yun. So, yun nga, seryoso. Sabi daw ng doktor ay parang maaga pa para magpa-check up. Tama ba? Wala pang makita. Wala pang makita. Nagagala pa yata Oo. si baby. Oo. Kung saan pa nakatambay. So, ang sabi ni Doc nga, maaga pa raw. And babalik na lang tayo. Actually, pwedeng next week sana. Kaya lang, papasok ang Ubong-Yasumi. Ubong-Yasumi kasi. Long weekend. Yeah. Long weekend. Hindi kaya. Yasumi. Ano ba yun? Long weekend. Walang pasok. Ayun, dito sa Japan. Kaya siguro next week na lang tayo babalik dito para sa check-up uli ni Mama Aya. Yes. Pero ang sabi nga ni Doc, nung pinakita ni Aya yung pregnancy test, sobrang linaw daw po nung dalawang guhit. Kaya yun nga, baka... Actually, tinest din ako dito eh. And then, lumabas naman clear talaga yung positive sign. Maaga lang talaga para sa check-up sa clinic. Ayun. Ayan, di bali after 2 weeks nga po bumalik kami dito sa clinic para ipa-check up uli yung ang ating sitwasyon ni Mama Aya. Ayan, sana makita na natin si baby ngayon.
na? 5 weeks na si baby. Yay! Good news! Nakikita na ngayon si baby. And Unang na-confirm picture na niya. natin sa kanyang first picture. Nandito First na siya. selfie. Mahilig din sa picture. Yan, di bali 5 weeks pa lang pala siya ngayon, Mamal. So, ibig sabihin, nung pumunta tayo last time, 2 weeks ago, 3 weeks pa lang pala. Kaya pala hindi pa siya nakikita. No? So, ngayong 5 weeks na siya. Ayan. Nagpa-picture na agad siya kay Sensei. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Kita na natin. Kasing laki ng peppercorn. Sabi, Pag ganitong nung, 5 weeks. So, nung sinearch ko, kasing laki daw ng peppercorn pag 5 weeks. ang liit pa lang, ano? 5 weeks and 1 day? Yun. Tapos yung estimated, Ano, estimate? expected Due date? due date ni Due Aya. date ba yun? April April. April 1, April Fool's Day. Ayan. Ayan. Thank you, Lord. So dahil nalaman na nga namin ni Mama Aya yung good news na meron na kaming third baby. Ayan. Confirm na po. At nakita na nga natin dito sa first picture niya. Nakasmile ba? Naka-smile siya. Oo. Sabi niya, pakilala niyo na kami. Pakilala niyo na ako sa dalawang kapatid ko, si Kuya AJ. Sa dalawang makakaaway. Sa dalawang magiging kaaway ko. So, kay Kuya AJ sa kay Yunachang. So, yun nga. Naisip namin na pakita natin to kay Kuya AJ. So, medyo may idea na rin sila kasi nababanggit namin. At natatanong din namin sa kanila kung what if kung meron na silang bunsong kapatid. No? Kaya siguro medyo may idea na rin sila. No? Pero si Yuna-chan, no? May idea na siya. Halika. May papakita kami sa inyo ni Mama. Bilis, halika kayo. Yes. So, may papakita nga ako sa inyo. Diyan ka mga. Hawakan yung dalawa. Surinani. わかるよ赤ちゃん。わかる、赤ちゃん。いる赤ちゃんいる So, Mama. 今 So, まあ、僕気づいてた。じゃあ、友達やった赤ちゃんね、何、男作ろうよ男が女の子が。 gumawa ka na? Mada, hindi pa natin alam. Madawa ka na. So, これはね、 Ba't alam po niya Tito Kim? na? Nung ano daw po, yung nagpaano daw po sila. ね、これね、男 Ay, hindi かも pa. Nalalaman yung gender ng baby kapag nasa 5 months na. Pag Ngayon, malaki na. pag malaki. Si Mama kasi, wala, may 1 month Maliit mahigit pa pa lang lang. si baby. Ano pa lang siya, size pa lang siya ng peppercorn, ng paminta. Ano ba yun sa Parang size siya ng bilog na pamintang buo. なんかさ、本当はね、あれ、学校で、 あれ、 Ganong kalaki. なんか赤ちゃんの、なんか、あれ、持ち方とか教えて、それで、あれ、待って最待って初みんなはこのぐらいだったんだよって、めっちゃちっちゃかった。何かね、男か女どっちかな。わかんない。でも、こんなぐらいどっちでもいいね。うん、こんなぐらいこのぐらい、そうそうそう。あれ、うちは別に、あれ、なんでもいい。あれ、女の子か、あれ、女の子、あれ、男の子だけど女の子。なんかあるじゃん。その子でできたら可愛いな。僕はどっちなんでもいい。なんでもいい。やっぱりうちも。ハッピハッピうんハッピーわかんない。ーなんでわかんないわかんないから。何が心配ゆなちゃんが心配があるなんかさ、あれ、生まれるときなんか痛いかなって。ママがね。頑張るママね死んじゃ。うかも。違うよ。ママは頑張る。ね。うん、特殊、特殊。ー。何ヶ月に生まれるのああ。ゆなちゃんも赤ちゃんいるよ。これ何赤ちゃん。ほら。てねー。だいたい4月1日。ね。うん。ゲーム。 Wag mong galawin yung Papa mo. Ipapakita kami sa inyo. そうだよ。Gumagalaw yung camera. Parang dito eh, tawagin niya.
Asan? Tunay yan? Tunay? Hindi sila naniniwala. Dali, papakita ko. O, pakita mo pa isa. Hindi April ngayon, hindi April po. あれ Kayo ano dyan? Ayun nga. 5 weeks. Baka kay Yuna pa yan, ha? Ayan o, Asa pangalan yung date? o. Yung date daw. Asan? Asan ba? Galing! Nana! Baby boy, baby girl. Kahit ano, okay lang. Boy, anong gusto mo? Boy? おめでとう。お姉ちゃんも行こう、ベビー。 Unechang na yun. お姉ちゃん。お姉ちゃん、ゆなちゃん。 So, sa mga oras na to, bala nga namin pumunta ng Tagaytay. And bago yun, meron kasi akong sinabi kila Jom and Shara na sobrang kinagulat nila. Pati na rin kay Joshua na first time nilang maririnig nga. Nagulat sila sa binalita ko sa kanila. At ayun, si Shara at si Jom naiyak na lang sa balitang binanggit ko sa kanila. Ano masabi mo, Diyos? Congratulations. Congratulations. Ayun. So, nandito na nga po ako sa Japan. Kababalik ko lang kahapon. And, yun nga. Last time nabanggit ko sa inyo na sobrang malungkot ako kasi nga dahil nga nabalitaan ko mula kay Aya na after nung check-up niya, ganun yung nangyari sa baby namin. Nasa Pinas kasi ako noon at nag-aasikaso po nung aming pinaplanong business ni Aya sa Pilipinas. Anyway, yun nga. Kinailangan ko agad na umuwi agad dito sa Japan dahil nga doon sa balita na yun. And gusto ko sanang maasikaso muna si Aya. Kaya nagpa-rebook agad ako ng maaga para mabalikan sila rito. So yun. After nung malaman kasi ni Aya na ganun na yung development ni baby na walang growth development, ibig sabihin hindi po siya nade-develop or hindi siya lumalaki doon sa sinapupunan po ni Aya. And ang sabi ni Doc, kinakailangan daw na ilabas na sa kanya, either iraras pa siya or magkakaroon po ng natural miscarriage. So ibig sabihin na talagang malalaglag na mula sa sinapupunan ni Aya si baby. Ayun. So ang sabi naman ni Doc, kung hahayaan daw at magkakaroon na lang ng natural miscarriage, may possibility pa rin daw na merong matira sa kanya. And kinakailangan pa rin talaga siyang iraspa. So nag-decide na lang kami ni Aya na magpaparaspa na lang siya. Sobrang sakit para sa amin po talaga itong nangyari na to. And isa to sa mga pinakamalungkot na nangyari sa buhay namin. No. So yun, babalik kami bukas ng ospital para sa schedule po ng raspa ni Aya.
So, yun nga po. Last week, nung Thursday, nagpunta nga kami dun sa clinic para sa raspa ni Aya kasi nga nakaschedule na siya. Bago din kasi gawin yung procedure po na yun, kinakailangan niyang dumaan sa corona test. Nag-positive nga po siya. Ang nangyari, ang sabi ng doktor, kailangan muna magpahinga at least 5 days hanggang maging okay si Aya or mag-negative na yung kanyang test. So yun. Yun nga po, sa awa ng Diyos, hindi naman din kami nakawa dito sa bahay. Habang nagpapagaling nga po si Aya, nagkaroon siya ng bleeding na. No? Yung pang 3rd day niya ng pagpapahinga sa corona, nagkaroon na siya ng natural miscarriage. Lumabas na si baby sa kanya. Grabe, sobrang sakit. Kaya yun, agad-agad naming itinawag sa clinic kay Doc about dun sa nangyari nga kay Aya. Banggit naman din ni Doc na possible nga na magkaroon na ng natural miscarriage si Aya. Yun, kinailangan na rin namin bumalik sa ospital para i-check siya kung mayroon pang natitira sa kanya. Kasi ang sabi ni Doc, if ever na nagkaroon ng natural miscarriage daw po and mayroon pang natitira, kinakailangan pa rin na dumaan si Aya sa raspa. Ayun. So, yun ang punta namin ngayon. I-check siya kung lumabas na ba lahat. And kapag lumabas na lahat, ayun, kahit hindi na daw po raspa. Bali, isa sa mga pinagdadasal ko talaga ngayon is sana okay lang si Aya. No? Sana walang problema sa kanya. Walang maging problema sa katawan niya. Yun. Alam ko sobrang hirap din para kay Mama Aya bukod sa emotional, physical, and ayan. Maraming pinagdadaan na ngayon si Mama Aya kaya yun. Sobrang dasal lang ako ng dasal talaga na sana okay lang siya. So, di bali Sunday po pala ngayon. Ayan, update lang namin kayo sa mga nangyari. Last Wednesday, September 18, nung huling pumunta kami or bumisita kami sa clinic. Nung 18 kasi, pinabalik ako ni Doc para sa transvaginal ultrasound para malaman kung lumabas na ba lahat yun nga kasi 'di ba na miscarried ko na yung hindi kasi makapag-decide kung iraraspa pa siya or hindi na. So nung 18 bumalik kami for check-up and then sabi ni Doc no need na for raspa kasi wala na, as in clean na, pero may bleeding pa din. Ayun, so binigyan lang ako ni Doc ng antibiotic. Tapos babalik tayo next week And for another then check-up. babalik tayo ng 1 week after. Ayun. Naalala ko nung first check-up ko. So, ayun nga, 'di ba, nag-PT na ako and then nag-positive siya. Tapos second check-up ko. Ayun, may nakita na, 'di ba? So, ayun, sabi ni Doc parang ayun, hindi ka nagkakamali na pregnant nga ako, ganon. Pero nung araw na yun medyo may narinig ako kay Doc pero medyo parang binrush off ko lang yun, hindi ko na pinansin. And then nung third check-up ko, ayun, sinabi na sa akin na dapat daw may heartbeat na. Hindi pa siya naririnig pero kailangan parang may gumaganon.
And nakita nga sa ultrasound na wala. And then, ayun, sinabi na sa akin na hindi na-develop si baby. Nung ginugel ko siya, ang tawag pala doon ay blighted ovum. Blighted ovum. Or unembryonic pregnancy. Nag-meet yung sperm and yung egg cell, pero hindi na na-develop. Bukod doon, nung nalaman ko, kasi gusto ko talagang makasigurado and kung ano nung mga nakikita ko, lalo na sa TikTok, tapos yung algorithm ng TikTok ko, puro about sa pregnancy. And maraming nagkakamali pala sa ganun na una, pangalawang check-up, wala, and then the third, meron. So parang naano ako na, nabuhayan ako na baka meron, baka nagkaroon ako ng parang ano yun? Chance. Oo, nagkaroon ako ng sabi ko baka nagkamali. So, alam nyo ba, nagpa-check up ako sa ibang doktor. Medyo pa nga ako nun kinakabahan ako nun kasi, and then nag-iisa ako nun, syempre si JP wala sa tabi ko nun. Pero, nag-uusap kami, nag-video call kami. Sabi ko sa kanya, parang gusto kong magpa-check up. Tapos yun nga, sabi ni JP, sige magpa-check up ka. Pero, ayun, sabi nga sa akin na, ayun na, wala talaga. Ayun. And then, ayun nga, sabi sa akin, kailangan ko ng schedule for RASPA. Or, nasa akin naman yung choice kung natural miscarriage or RASPA ang gagawin. Andito na si JP noon, umuwi na siya, galing Pinas. So, dali-dali siyang umuwi para sa akin. Tumawag na ako sa kanya nun. Dali-dali siyang umuwi. And then, for check-up ba? Nandun na nakaschedule na ako ng RASPA. So, ayun, kasi nga, di ba, halos 3 years nating Sinubukan. talagang 3 years naming hinintay talaga na magkaroon kami ng panibagong blessing sa buhay. Tapos, biglang unexpectedly nabuo, 'di ba? Nabuo. Alam niyo yung pakiramdam na parang binigay tapos parang binawi. Binawi, ganun. Yun nga, wala namang may kasalanan. No? Then sabi nga sa akin din ni Doc, may mga ganun talaga sa early pregnancy na hindi maiiwasan, hindi dahil sa stress ka or dahil sa may kinain ka, kaya nagkaganon. Dahil daw yun sa chromosome abnormalities. So, yun, Google ako. Okay, so naintindihan ko na. Alam mo yung, di ba yung may kasabihan sa atin na pagka nasa unang-unang stage ka pa lang ng pregnancy, kailangan keep mo muna sa sarili mo. Wala mo ng announcement. Diba? Pero kasi sobrang excited tayo nun eh. Kung may napanood kayong video, bumili na si JP ng mga gamit. Diba? Pinabili ko na siya, excited na din ako. Tapos sakto naman na umuwi siya ng Pilipinas. Sabi ko, bili mo na rin ako ng bili ka na rin ng gamit ni baby. Kasi, ang mahal ng mga gamit dito. So, simula nung nalaman nga namin na gano'n na nga, yun, natural lang naman talaga na sobrang malulungkot talaga kami. No? Pero, lumipas yung mga ilang araw. Kahit paano Actually, namin. Actually, nung malaman ko yung 1-2 araw ko yung, iniyak ko na yun. Okay na ako. Tapos, ko nun, parang, wala lang, parang nawala na ako ng gana, wala na akong gana mag-ayos, lagi lang ako nasa higaan, and then, para akong na stress. Pero yun nga, lagi kong pinaalalahanan din yung sarili ko na
katulad ng sabi ni Doc na walang may kasalanan nun. Hindi maiiwasan and wala pa talagang parang scientific explanation kung bakit nangyayari yung mga ganun, lalo na sa early stage of pregnancy. Ayun, so ilang araw din akong na medyo parang nasa ako nun, freeze, ano tawag? Freeze moment ba yun? Pero, syempre, may dalawa pa akong anak. Ay, di ba? Nag-i-emote ka tapos kailangan mong kumilos. Kaya, nakatulong din sa akin na may inaasikaso ako, may iniintindi ako. And then, kasi nung nung mga araw na yun, medyo nagpaalam na rin ako. Nagpaalam na pala talaga ako sa sa trabaho na Konggetsu Ippai. Ano ba yung Konggetsu Ippai? This month na lang. Hanggang this month na lang kasi ako. Parang medyo nahihirapan din ako. Yung mga symptoms, yung nagsusuka ako, nahihilo ako. Kasi pinag-iisipan din namin kung i-share namin ito eh. Ayun, No? actually, pinag-iisipan nga namin talaga kung ilalabas pa namin yung mga video namin na to. Kasi may time din na nag-worry din ako. Siyempre, alam niyo naman, sa mga nanonood sa atin, iba-iba ang mga pananaw, iba-iba ang opinion. So, kung nag-aalala rin kasi ako na may mga hindi kami magandang marinig o mabasa, lalo na para kay Aya. Siyempre, diba, dumaan siya sa emotional and physical na Yung mga pinagdaanan. Oo. So yun, nag-worry ako na baka pag nabasa niya to, mas lalo lang siyang mag-cause ng stress. stress Ganon. para sa kanya. And yun, sabi naman ni Aya, okay lang naman daw sa kanya na i-share sa inyo yung naging Yung journey natin na to para kasi syempre may mga makaka-relate din sa atin. so No? Syempre hindi lang tayo yung dumadaan sa ganito. Maraming mga katulad natin na pinagdaanan or pinagdadaanan yung mga ganun. Ako actually hindi ko na-imagine na mangyayari sa akin na madadanas ko to kasi parang napapanood ko lang yun eh. Nababasa ko lang, 'di ba? Ngayon kay Miss Alex Gonzaga, napanood ko lang. basta yun lang kung if ever man na pagdadaanan nyo yung mga ganitong bagay, kailangan lang siguro talaga maging matatag pa rin kayo. No? Samahan nyo ng prayers and Sigad lang talaga kasi nakakaalam din, no? Kung ibibigay ba niya ito o hindi sa atin. ayun. Siya lang talaga nakakaalam. At huwag pa rin kayo mawawalan ng pag-asa. Hindi pa Yeah. naman. No, wala ka na ba ng pag-asa? Hindi Tara na.